Hinimok ng dating chairman ng National Youth Commission ng mga kabataan na magsanib puwersa, maging maalam at magpakita ng malasakit sa paggamit ng kanilang boto sa nalalapit na 2025 elections. Isang hakbang na hindi lamang para sa tamang pagpili ng mga lider, kundi upang labanan ang mga banta ng recruitment ng mga makakaliwang grupo sa ating bansa. Si Jane Cognito magbabalita. Binigyang diin ni dating National Youth Commission Chairman at ngayon Chairman ng Duterte Youth Party List na si Ronald Cardema ang kahalagahan ng boto ng mga kabataan sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon kasi sa datos ng Commission on Elections ngayong 2025, mula sa mahigit 67 milyong rehistradong botante, halos 47 milyon dito ay kabataan, katumbas ng 68% ng kabuuang voting population. Dahil dito, ipinunto ni Cardema ang napakahalagang papel ng mga kabataan sa pagbabago ng hinahangad para sa bansa. Dapat talagang ipalaganap natin ang advokasya ngayon ng ating mga kabataan Pilipino ay bumoto. Unang-una, bumoto sila. Huwag na hindi boboto dahil hindi sila magiging pag-asa ng bayan kung hindi sila makakatulong sa pagluklok ng mga leader ng ating bayan. Pangalawa, dapat hindi lang basta bumoto. Dapat ang iboto ninyo ay yung mga maaayos na mga kandidato, magdadala ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Dagdag pa ni Cardema, mahalaga ring maging mulat ang kabataan sa tunay na kalagayan ng bansa, lalo na't sila ang pangunahing target ng recruitment ng mga makakaliwang grupo tulad ng CPP, NPA, NDF. Binigyang diin ni Cardema ang mahalagang papel ni Pastor Apollo C. Quiboloy bilang katuwang ng Duterte Youth Party List sa paglaban sa radikalisasyon ng kabataan. Ayon kay Cardema, isang malaking bagay ng kanyang mga nakakausap sa mga pag-iikot sa iba't ibang lugar, bata man o matanda, ay nagpapahayag ng kanilang suporta sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na aktibong lumalaban sa mga makakaliwang grupo at lalong-lalo na kay Pastor Apollo. Sinasabi ko rin, kumbaga isa sa party list po ay ang Duterte Youth Party List na lumalaban sa mga makakaliwang grupo na nagre-recruit sa ating mga kabataan Pilipino para hindi sila ma-recruit. At syempre, nandiyan rin sa ating mga kandidato pagka-senador, Pastor Apollo Quiboloy, ang ating kapartner matagal na para labanan ng mga makakaliwang grupo na nagre-recruit sa mga kabataan Pilipino papuntang NPA. Hinimok din ni Cardema ang kabataan na maging mapanuri sa mga grupong pinagmumulan ng impormasyon at organisasyon, lalo na't napatunayan na ang ilang party list katulad ng Kabataan Party List ay nauna nang natukoy bilang prente ng CPP, NPA, NDF. Isang paalala po, yan pong kabataan party list ni Raul Manuel, hindi po tayo yan. Yan ang nagre-recruit sa ating mga anak, apo at kabataan Pilipino papunta sa mga makakaliwang grupo. At napatunayan na natin na marami doon ay napatay na bilang NPA. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling positibo si Cardema na ang kabataan ay handang gamitin ang kanilang karapatan upang pumili ng mga lider na magsusustento at magtatanggol sa kanilang kinabukasan. Sa pagtatapos, hinimok ni Cardema ang kabataan na maging mapanuri, matalino at maalam sa pagpili ng mga kandidato, mga lider na tunay na magsusulong ng kapakanan ng bansa at iwasan ang mga grupong maghahatid sa kanila sa maling landas. Dahil dyan, alam natin na iboto lamang nila sina Pastor Apollo Quiboloy, ang ating mga kandidato na kaalyado ni Pangulong Duterte, at maaasahan nila yung pagbabago sa ating bansa at pag-asa ng bayan na iluluklok natin mga mabubuting leader na nagdadala ng katotohanan sa ating bansa. Ito si Jane Cognito, yung citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.